Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good day mga ka-airsoft. Happy Saturday sa inyong lahat. Magandang araw ng Sabado sa ating mga ka-airsoft. Ngayon magkakasama tayo sa isang hapon na naman ng review and unbox. Actually i-review and unbox ko na sana to tomorrow, pero mas nais ko ngayon na, no? Kasi mamaya titingin kami ng bagong kinakahumalingan ni Lucas at ni Mang Sally, yung sulcata tortoise. Titingin lang muna kami, titingnan namin, malay mo mabili namin, malay mo afford yung presyo. Mga ka-airsoft, baka meron dyan nga pala nagbi-breed ng sulcata, no, tortoise. Siguro kung ilalagay natin yung sa pan, baka nakawin, no? At saka yan? Tatalon. Hindi nila kaya akyatin yun. Hindi mo mapupuno yung tubig eh. Oo, yung halimbawa yung maliit lang. Tatalon. Ay baka nakawin, hindi pala pwede. Baka ayaw naman yung laging nasa tubig. Oo nga, baka naman sipunin, no? Anyway, mga ka-airsoft, no? Malupit kung dalawang unit natin ngayon. Ano ba itong unit natin isa, Lucas? Introduce mo. Pakilala mo. Ito yung Desert Eagle. Pakita mo. Ano bang tawag sa Desert Eagle? Ano yung bansag natin dyan? The Lord? The Lord of all Pistols. Yan yung The Lord of all Pistols. Napakalaki niya. Napakatindi ng itsura niya. Hindi to daily pistol na matatawag, di ba? Kasi bakit? Kasi masyado masasayang lang siya pag inaaraw-araw. Tama, masasayang to mga ka-airsoft kung talagang aaraw-arawin. Kung makikita nyo, The Lord of all Pistol, gold to. Ipakita natin lapit na. Gold edition of the Desert Eagle. O, kita nyo? Okay, napakabihirang pagkakataon. I-review and unbox na naman natin ito. Diba? This is the gold version of the Desert Eagle. What is good and special about this full metal mula ulo hanggang baba? Siya yung pinakamatika, siya yung pinakamalakas, siya yung pinakamalaki, siya yung masasabi natin na pinaka sa mundo ng airsoft, no? Taglay niya yung laki, yung bigat, yung tindi, no? Sa totoo lang mga airsoft, hindi to budget meal. Malayo ang presyo nito sa mga budget meal, no? Halos times 5 to ng mga regular na unit, no? Pagdating sa lakas, malakas kasi 480 to 500 FPS using 12 kg. Malakas siya, no? Ngayon, syempre, napakapangit naman sa isang unit kung malaki siya tapos mahina siya. Di ba? Hindi maganda yon. Pero dahil sa kabila ng pagiging malaki niya, taglay niya yung pagiging malakas, talaga naman, di ba? Wala ka nang hahanapin pa, talagang nandito na lahat. Okay? Tapos itong unit na to is unit natin kay Airsoft, Kiko Guevara of El Nido, Palawan. Okay? Yan, napakaganda niyan, mali tayo. Mali. Sorry. Kiko Guevara of Vegan, Ilocos Sur. Iba pala itong El Nido, Palawan. Okay, Kiko Guevara of Vegan, Ilocos Sur. So, norte. Okay, norte. Nakaraang last 2 or 3 months, galing ako dyan sa Vegan, sa Baluarte. No? Shoutout po, Manong Chubby. Okay. Galing tayo dyan. Okay, dyan sa Baluarte. So, nag-deliver tayo ng airsoft. Okay? Tapos at the same time, meron tayong transaction na ginawa dyan sa lugar na yan. Okay? Okay, the next unit natin is unit ng ka-airsoft natin.
from San Fernando, La Union naman. Okay, San Fernando, La Union. Actually, sandali. Yung unit ni Sir Kiko, ang istorya pala nito, ang gusto niya una Godfather. Okay, Godfather ang gusto niya. Ngayon, dahil syempre nagtatanong-tanong din siya kung ano yung masasuggest natin, masasuggest daw na talagang pangdiinan, talagang high FPS. Wala siyang pakialam no matter what the price, basta ang gusto niya yung pinakamataas ang FPS so far. Kaya ito na yung recommenda natin. Mataas ang FPS ng Godfather natin, pero hindi kasi taas ng Desert Eagle natin. Mataas talaga si Desert Eagle. Mga ka-airsoft, ang laki niya, 7.0 yan. Tapos ang laki ng nozzle niya, no? Di ba kung sa 2011, meron tayong tinatawag na ano klase nozzle natin sa 2011? Anti-freeze nozzle. Anti-freeze nozzle at saka big bore nozzle, di ba? Meron tayong tinatawag na big bore nozzle, yung malaki talaga yung bunganga ng nozzle, di ba? Pagsamahin mo yung anti-freeze nozzle, pagsamahin mo yung big bore. Yun, si Desert Eagle. Pag nakita nyo yung nozzle nito, ang nakakabit na nozzle dito kasi nozzle ng rifle eh. No? Nozzle na ng rifle, kaya napakatindi, napakalakas nito. Okay? Ayan, yan yung unit natin ka-airsoft. So, next unit naman natin mga ka-airsoft is unit na pupunta sa San Fernando, La Union. Parehas norte pala itong mga unit ngayon. No? Going San Fernando, La Union is the rifle. We call this the Sig Sauer rifle. Full metal mula ulo hanggang baba. Alisin natin yung full metal mula ulo hanggang baba. Ngayon, meron siyang unique buttstock. Hindi siya yung Assassin Edition. Unique buttstock na... paano ba to? Paano ba to? Ayan. Okay, medyo mahigpit kasi bago. Ayan, nanapo-fold. See? Pwede niyong i-fold, oh. Di ba? Pwede nyo gamitin, siyempre. Di ba? Napakaganda, napakalupit. Mga ka-airsoft, maliit lang siya, pero napakabigat niya. Kasi full metal itong matatawag. Tapos, may accessories pa siya na solid na buttstock. Ito, full metal. Ang kapal nito, ha. Tapos, kung mapapansin ninyo, may battery compartment pa siya. Dito nilalagay yung battery. Okay? Itong unit na to, masasabi natin na talaga naman na matindi kasi dahil sa taglay niyang liit, meron siyang lakas na talagang hindi mo matatawaran. Okay? Normally, yung ganito kaliit, may FPS lang to na between 350 to 380. Pero dahil in-upgrade na natin, kasi mabibitin ang sino mang gagamit ng 350 to 380. In-upgrade natin, ang FPS ngayon dito is around 440 and below. Ganong kalakas ang FPS nito. So, halos kapantayan niya na yung mga malalaking rifle. Di ba? Ang isang malaking rifle, may FPS na 400 below. Okay? Pero dahil in-upgrade na nga natin, nagpo 440 na siya. Actually, enough na yun. Masarap na yun. Kasarapan na yun. No? Kasi sa totoo lang, pag pinatungtong mo ng 450 and above ang isang rifle, considering ganito kaliit, mahihirapan din siya kasi marami tayong kailangang i-modify sa kanya. Okay? Tatandaan nyo to, ha? Ang isang rifle, mas maliit, mas mahina, mas malaki, mas malakas. Okay. Hindi pala to. Okay, no? Mas malaki, mas malakas, mas mahaba, mas mataas ang FPS niya dahil mahaba yung buwelo. Okay? So ito, napakaganda, napakasarap. Actually, mas okay ito kung papalagyan ng scope. Pero ayaw muna ng ating ka-airsoft na lagyan ng scope. So, okay na muna to for now. Narinig ka. Okay na, so start na tayo. Ready mo na yung target. Siguro. Nasa na yung mga green gas natin, ha?
Ready mo yung target dyan Nandun. sa matatanaw sa camera, ha? Doon, nandun. Sa ilalim. Yan, ready mo para makikita nila kung gaano ka accurate, kung gaano kaganda yung unit na ite-test fire natin ngayon. Saan lalagay? Ngayon, kung yung ba? Ayan, patong. Pag nandito tayo sa outdoor, sa labas, meron tayong tatargetin, no? Pero pag nandun tayo sa, syempre, sa... Saan ba? Dito? Bakit mo na lang? Dito, ayan. Alisin na lang yung motor ni Lok. Yan. Medyo iganon mo yung camera konti, yung mahagit. Medyo iganon mo yan. Paganon. Yan. Dito ang konti. Dito. Sa dulo ng mesa. Yan. Okay. Ang sali, medyo hagipin mo yun. Ito Yan. pa kami. Bakit hindi na ako kita? Sugan na lang. Yan. Okay, sige. Ayan ko naman pala. Kita naman pala ako eh. Oo. Usog tayo, Lok. Okay. Huwag mong baparilin yung motor mo, ha? Usog mo kaya, B. Ha? Dito mo na. Babumalan Oo, mamaya usog mo na lang yung motor mo. Baka, mamaya na. Okay? So, sige, pwede mo nang iusog kung gusto mo. Para ready na. Okay mga cars, so pengi ako reloading stick, Ma'am Sally. Kakaiba kasi to, no? Pag nire-reloadan to, mayroong reloading stick na ginagamit. Pero number one, mag-spray muna tayo ng silicone oil. Gawin natin yung oil, press natin yung valve. Okay? After that, dito rin sa ilalim spray. Okay. Ngayon, kunin natin yung unit. So, this is the unit. Importante malalagyan natin ito ng silicone oil kasi napakalaki niya, sayang kung masisira siya. Okay? Sprayan natin ang nozzle. Kung makikita nyo lang ang nozzle ng isang Desert Eagle, masasabi nyo, napakalaki talaga niya. Okay? Ngayon, merong reloading stick na ginagamit ang Desert Eagle. Ito yun. So ito yung ano yung reloader. Lagyan natin yung reloading stick. 5, 10, 15. So ibig sabihin 15 BBs, pasok natin dito, then tusok natin. Okay, ayun na, ganun kabilis. Simple lang, no? Ayan. Okay. Natin gano'n po na yun kasi sisihan. O gas. O, kahit 12 kg lang. Mga karso pa, sa taglay na lakas ng Desert Eagle, kahit huwag niyo siyang gamitan ng 14 kg. Pero mga cellphone mo. Grabe, ang ganda nito. Ang ganda talaga ng Desert Eagle. Kaya, ano ko lang, bibidyo ko lang. Sa taglay niyang lakas, kahit huwag mo siyang gamitan ng ng 14 kg. So, sobra yung lakas niya. No? 12 kg lang okay na sa kanya. Wag natin binatin siya ng 14 kg nang masisira lang siya. Okay? Ayan, para sa natin. Grabe. Video ko lang sa ganda kasi. Ganda-ganda ako. Grabe, ganda talaga. Talaga naman, no? So, ngayon, lagyan natin ng hangin. Meron ng silicone oil to, ha? Ang hangin, paghahangin upside down, 2 seconds on. 1,
2. Okay na yun, 2 seconds. Huwag na natin ganong punuin, ha. Tapos, syempre, firing. Pasok. Kasa. Oh. Okay. Dito ka mag-video. Dito mo ako video. Kailangan makakagip na yung pagpa-firing. Okay? Kaya dito. Yan. Kahit ito na lang. Huwag na mo ka. Oh, na. Okay. Firing. Okay. Grabe, sarap mga airsoft, no? Talaga naman, kitang-kita. Talagang ramdam na ramdam, yung lakas niya. Okay, sige si Lucas naman. Ako na pa isa, ayun na pa. Biruin mo, green gas bottle, napakakapal ng isang green gas bottle. Pero talagang kayang-kaya niyan. Okay? Saan yung video? Ito. Okay, sige. Si Lucas naman, ha? Ibibig ko natin siya. Okay? Firing! Yun, grabe, ganda. Napakaganda talaga ng Desert Eagle, no? Okay, lakas, no? Sige, target pa. Ako naman, firing. Tingnan natin dito. Kita? Kita ba yung target? Firing. Firing. Open slide. Tignan nyo kung gaano kalaki ang bunganga ng Desert Eagle, di ba? Ganyan kalaki yung bunganga nyo. Open slide, kita nyo, 4 na daliri kasya, di ba? Ganyan katindi pag nagre-recoil yan ang Desert Eagle. Kaya ganun na lang siya kalakas eh. Okay, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, yun ito ng ating airsoft na taga Vegan Ilocos Sur. Okay, si Sir Kiko Guevara. Okay, ngayon, next unit natin. Ang Sally, i-safety mo na to for packing and shipping na. Baka kasi magasgas. High-end kasi yan mga airsoft. No? Ngayon, for the main event natin. Unit naman ng ating ka-airsoft, no? From San Fernando, La Union. Okay? Itong unit na to is the 6-hour rifle to. Powered by a battery. So, rechargeable battery ang gagamitin mo naman dito sa unit na to. Hindi na naman ako kita. Okay. Rechargeable battery naman ang gagamitin mo sa unit na to. Okay? Makikita nyo yung buttstock niya mga airsoft. Paano ba ito? Paano ba? Hindi ko na natutunan. Ayun, pataas. Ayan o, ayan o. Ayan o. Buttstock niya ha, foldable siya. Pwede mo siyang i-fold, okay? Pag ibabalik mo, ganun pa rin, tataas mo. Okay. Ngayon, itong unit na to, nilalagay niyang battery dito sa harapan. Walang lalagyan dito sa likuran. Normally sa likuran eh. Pero ito dito sa harapan. Saang banda, Lucas? Dito. Yun. Ayan. Ganyan lang natin. Huh? May mga ganyan-ganyan pa kasi, no? Ayan, dito. Normally, wala to. Ang battery nito, binebenda lang. Nilalagyan lang ng strap dito. Pero ayaw ko kasi yung ganyan, hindi ako nagagandahan sa ganun. Parang nadudumihan ako. Kaya nilalagay dito. So, nag-provide kami ng, ano tawag dito? PEQ. Okay, ayan o. Dito natin ilalagay. Sige, tignan natin. Pasok natin dito. Tatandaan nyo ang battery ng isang airsoft, bawal, number 1, ano Lucas? Nag-overcharge. Bawal mag-overcharge. At saka number 2, bawal
Ma-drain yung battery. Bawal ma-drain. At saka number 3, bawal Init. bawal mag-init. So, sundin nyo lang yung tatlo na yon. Bawal mag-overcharge. Ibig sabihin, kailangan mabunot ninyo pag full charge na. Bawal ma-drain, ibig sabihin, hindi pwedeng sumagad. Okay? Hindi pwedeng maubusan. And lastly, bawal mag-init, ibig sabihin, pag i-charge nyo siya, hindi dapat nandito sa loob, dapat nasa labas para well ventilated yung mismong battery. Okay? Ngayon, firing, single fire, rapid fire. Ito yan. 3 firing mode. Ayan, rapid fire. Ngayon, dun muna tayo sa magazine. Magazine. No. Normally, ang magazine ito plastic. Pero in-upgrade ko na rin, pinalitan ko na yung magazine ng into full metal. Ang magazine kasi nito, plastic lang, tapos 150 rounds pa. Eh, syempre, kaya nag-rifle para mapagbigyan yung rapid fire mo, di ba? Kaya, ito, bubuksan ko sa ibabaw, buhos ng bala. Okay? Pag napuno na yan, isasara, tapos, merong gear sa ilalim, kakamutin. Yun yung tinatawag na winding. Meron dalawang klase ng winding. The standard winding, every 30 rounds, magwa-winding ka. Meron naman tinatawag na full winding. Buong 300 rounds, ipipila niya, ire-ready na niya. Okay? Nasa sa inyo kung anong pipiliin nyo ron, standard winding or full winding. Yung ibibigay kong magazine is capable of both standard and full winding. Okay? Ayan. Kinakamot ko wina-winding ko sa ilalim hanggang, ayun, maririnig yung last clicking sound. Ayun, no? Okay, yun na yun. Pag ibig sabihin nun, lahat to, naka-ready na. Handa na niyang iputok lahat. Okay? Ngayon, ang rifle hindi kinakasa. Ang AEG rifle hindi na kinakasa. Ready to fire na yan. Pasok. Ready to fire. Okay? Single fire muna. Then, rapid fire. Okay, Lucas? Ikaw. Tayo mo. Pakita mo ang ganito. Okay. Dali. Video natin yan. Light lang. Light. No baby. Ay, taas. Taas. Ganon kaganda, ganon kasarap yung rifle, no? Durog na yan. Durog na, oh. Grabe, oh. Okay, bigyan mo ng tagi-tigisang rapid. Tagi-tigisang pitik ng rapid, ha? Okay. Pag sinabi kong fire, ha? Gano'n kalupit. Okay, sige. Ako naman. Sige, taas mo. Barit lang. Lang. Light. Right. Sana makikita sa camera para maganda. Firing. Rapid tayo para masarap. Rapid pa. Ganong kalupit, ganong katindi. Tinatanong, may nagtatanong, kaya bang butasin? Actually, kayang butasin ng airsoft yung ganitong lata. Mapapansin nyo, tigas nito mga airsoft. Ayan, tigas oh. Pero tignan nyo, oh, nasa loob yung BBs, no? So, nasan dito pumasok? Nasaan na nabutas dito? Asa ano mo? Taas yata. Hinahanap ko yung butas eh. Pero merong binutasan eh. Kasi syempre, kaya nga Daming ano sa loob eh. kaya nga, ang daming butas sa loob eh. Oh. So,
Oh, sabi na, hanapin Ay, mo may yung butas. butas yan. Look. Ay, Ha? nabutas sa taas. Hindi ba? Saan? Di ba yun din yung ginagawa? Hindi, kaya hanasan yung butas. Wala pa. Hindi, meron. Pumasok yung bibis eh. Ayan. Ayun. Hindi ko lang makita na. Pero pinong-pino yan, napakaliit lang yan, no? Yan, grabe, oh. Warak-warak, no? Tingnan na natin ng malapitan. Maano yung motor? Ayan. Bukas. Ayan. Di ba? Siyempre sa una, pwedeng hindi. Ah. Pero yung mga succeeding, talagang mabubutas siya. Ayan, no? Kita sa camera, yung butas. Yung gitna. Takot na ako kasi ilapit sa camera eh. Wag. Ilang cellphone nang nasira ko eh. Kahit yung mga motor matamaan. Tsaka yung tablet. Oh, ayan, no? Okay, firing pa tayo. Sarap eh. Sarap talaga, no? Lalo na pag ano. Firing. Rapid fire. Nagliliparan yung bala, no? Yan ang masarap mga airsoft na. Yung pag meron kang moment na pwede ka maglaro, eh maglalaro ka. Okay? Sige, isa pa. Lucas, ikaw. Dito naman sa likod ng motor. Tingnan natin. Para medyo lumayo ka naman. Ayun, yung sa likod ng CRF. Kahit single lang. Sige, firing. Yun. Ang sarap-sarap naman. Okay? Ayun. Idol, magkano ba yung 45 na block? Message po kayo, bossing. Marami po tayong different models para po masagot ng maayos yung katanungan ninyo. Okay? Brian Alonso Giyang. Okay? Message lang po kayo. Okay? Mga Airsoft, yun lang muna for now. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.